Welcome sa Cloud D Movie Recap. Ang series na ikukwento natin ngayon ay ang Dragon the Nine Realms. Halina't simulan na natin. Pagkatapos matuklasan na ang kanyang mga ninuno ay mga tagasanay ng dragon, nagpasya si Tom na pumasok sa apoy na kaharian upang magsiyasat. Isinuot niya ang isang espesyal na kasuotan laban sa apoy upang maprotektahan ang sarili. Ngunit hindi ito gumana ng maayos kaya kinailangan niya ang tulong ng kanyang mga kaibigan upang mapatay ang apoy. Nang hapon ding iyon, bumalik ang grupo sa campus sa tuktok ng bundok, at nagpasya si Tom na subukan ang iba pang mga prototype ng kasuotan gamit ang isang fire dragon. Nang marinig ito, sinabi nina Alexandra at D'Angelo na masamang ideya ito, ngunit pinili pa rin ni Tom na subukan at ginamit ang ilang isda bilang pain upang akitin ang nilalang. Pagkatapos pakainin, nagalit ang halimaw at lumapit si Thunder upang ipagtanggol si Tom. Gayunpaman, inatake sila ng dragon at ikinalat ang apoy sa paligid bago ito bumalik sa apoy na kaharian. Makaraan ng ilang oras, nagpasya ang grupo na subukang muli. Muling ginamit ni Tom ang isda bilang suhol sa dragon, pero hindi pa rin ito nakipagtulungan at inatake na naman siya. Mabuti na lang at naisalba siya ni Thunder sa tamang oras. Nang umalis ang fire dragon, napagtanto ni Tom na hindi pumasa ang kanyang kasuotan sa pagsubok sa apoy. Di nagtagal, bumalik muli ang hayop at inatake ang kanilang mga kalaban. Napagtanto ni Tom na ang pagsuhol ay hindi epektibo, kaya sinubukan niyang makipagkaibigan sa dragon. Nang mapagtanto ng nilalang na hindi banta ang mga tao, lumapit ito kay Tom at pinahintulutan siyang haplasan ito. Ilang minuto pa, naging kaibigan na rin ng dragon ang buong grupo. Ngunit nagsimula ang problema nang lumabas ito sa kuweba at napadpad sa labas ng mundo. Upang hindi madiskubre ng mga tao ang tungkol sa mga dragon, nagpasya sina Tom at ang kanyang mga kaibigan na sundan ito. Habang lumilipad sa kagubatan, napagtanto nilang papunta ito sa base ng Aari, kaya sinubukang pigilan ito ni Tom sa pamamagitan ng pagtalon sa likod ng dragon. Sa takot, sinindihan ng dragon ang sarili nitong katawan at natupok din si Tom ng apoy. Natakot ang kanyang mga kaibigan at sinubukang iligtas siya, ngunit laking gulat nila nang malamang hindi siya nasaktan. Matapos pakalmeyan ang dragon, napaniwala niya itong bumalik sa kanilang tirahan at muling lumipad ang grupo pabalik sa kuweba. Sa puntong ito, sinubukan ng mga kabataan na alamin kung bakit hindi nasunog si Tom. Napansin ni Alexandra na ang gel na inilalabas ng dragon ay nagiging panangga sa apoy kapag ito ay natuyo. Dahil sa natuklasang ito, ginamit ni Alexandra ang gel bilang pandikit upang buuin ang kasuotan ni Tom para makapasok siya sa apoy na kaharian ng hindi nasusunog. Sa tulong ni Alexandra, nagtagumpay si Tom na makagawa ng 100% fireproof na kasuotan. Dahil mayroon na silang dalawang suit, pinili si June upang samahan si Tom sa kanyang paglalakbay. Nabighani sila sa kagandahan ng lugar. Habang nag-iikot sa apoy na kaharian, nakatagpo sila ng isang kalasag na pandigma, na patunay na may ibang tao nang nakarating doon. Biglang may narinig na kakaibang tunog si June, at gamit ang kanyang binoculars, nakita niya na may isang dragon mula sa Crystal Realm na naliligaw. Napadpad ito sa apoy na kaharian sa pagkakamali. Nagpasya sina Tom at June na iligtas ito habang dinidistract ni Thunder ang mga mandaragit. Kinuha ni June ang baby dragon at sinubukang tumakas. Samantala, napalibutan si Tom ng mga flamethrower na dragon at ginamit niya ang kanyang kalasag bilang panangga. Matapos ang ilang minuto ng pagtakbo, napagtanto niyang kailangan niyang harapin ang mga kalaban. Inatake ni Thunder ang mga ito gamit ang kidlat. Tumakas ang dalawa, ngunit sinundan pa rin sila ng mga dragon at napabagsak sila. Nang makita ni June na nasugatan ang kanyang mga kaibigan, humingi siya ng tulong kina Wo at Wei upang atakihin ang mga fire dragons. Umatras ang mga nilalang at nagpahinga muna ang grupo bago umuwi. Nang malaman ni June na nawawala ang kalasag ni Tom, nagpasya siyang ito'y hanapin mag-isa sa mapanganib na kaharian. Nang mapansin ni Tom na nawawala si June, agad siyang naghanap. Muli silang tinugis ng mga flamethrowers. Napaligiran si Tom, ngunit iniligtas siya ni June sa pamamagitan ng pagsasalamin ng liwanag gamit ang kalasag upang linlangan ang mga dragon. Biglang may malakas na ungol silang narinig at agad silang lumipad pabalik sa Crystal Realm, dala ang baby dragon. Sa sumunod na linggo, nagtagumpay si Alexandra na makagawa ng 2 pang fire suits. Nagpasya ang grupo na muling tuklasin ang apoy na kaharian. Habang naglalakbay,
nakita nila ang libu-libong mini-fire dragons na sabay-sabay lumilipad na parang mga ibon. Pagkatapos ng pakikipagsapalarang ito, nagpa siya ang mga kabataan na bumalik sa kanilang lugar. Isa sa maliliit na dragon ay nagtago sa bag ni Alexandra. Nang madiskubre ito, ipinakita ni Carla ang hayop sa kanyang asawa at sinabi na isa itong bihirang uri ng butiki. Kaya dinala niya ito sa laboratorio. Nang hapong iyon, sinabi ni Alexandra sa kanyang mga kaibigan ang nangyari at nagpasya silang iligtas ang dragon bago malaman ni Carla ang tunay na pagkakakilanlan nito. Sa tulong ni June, pumasok si Alexandra sa laboratorio at nadiskubreng nanlalamig na ang apoy ng dragon dahil kailangan nito ang init ng kanyang grupo upang mabuhay. Nang umalis ang dalawang siyentipiko, dinala ng dalawa ang dragon sa labas. Ngunit biglang dumating ang kapatid ni June at ninakaw ang aquarium kung saan naroon ang nilalang. Nang mapagtanto niyang isang mini dragon ang hayop, nagpa siya si Eugene na dalhin ito sa kanilang ina. Ngunit napigilan siya ni June at sinabing malas ito sa pera at pag-ibig. Dahil dito, ibinalik ni Eugene ang dragon sa kanyang kapatid. Ngunit bago nila ito maibalik sa grupo, dumating si Linda at dinala ito sa laboratorio ni Wiles. Upang iligtas ito, pinasok ni Alexandra ang security system ng base at pinaandar ang alarm. Nang umalis na ang lahat ng siyentipiko, kumilos si Feathers at iniligtas ang mini dragon mula sa laboratorio. Agad nilang dinala ito pabalik sa kuweba, ngunit akala nila ay patay na ito. Biglang dumating ang dalawa pang dragon na kauri nito at ginamit ang init ng kanilang mga katawan upang painitan ito. Nagising ang nilalang at sumama sa kanyang mga kaibigan pauwi. Makalipas ang ilang panahon, habang lumilipad sa Crystal Realm, napansin ni D'Angelo at ng kanyang mga kaibigan ang presensya ng mga dragon mula sa apoy na kaharian, at napagtanto nilang hindi maganda ang kalagayan ng mga ito. Pagkatapos kainin ang mga kristal, isinuka ng mga nilalang ang lahat, ngunit pagkatapos ay kumain muli ang mga dragon, na siyang ikinagulat ng mga kabataan. Matapos ang kaunting pagsusuri, napagtanto ni D'Angelo na nakasasama sa mga hayop ang mga kristal dahil nakasanayan ng mga ito ang kumain ng batong bulkaniko. Sa pagsubok na maibalik sila sa Fire Realm, nagpa siya ang grupo na kumuha ng mga batong bulkaniko bilang pain upang maakit ang mga dragon. Ngunit sa halip na maakit sila, nagalit lamang ang mga ito dahil sa ginawa ni D'Angelo. Sa sandaling iyon, dinala siya ni Plowhorn pabalik sa Fire Realm at sinamahan naman sila ng natitirang miyembro ng grupo. Pagdating nila roon, natuklasan nilang ang batong nakuha ay isang itlog ng dragon. Nakonsensya si D'Angelo dahil sa pagkuha niya nito. Maya-maya, dumating ang ina ng mga sanggol na dragon, at labis itong nagalit. Dahil mabagal ang galaw ng dragon, agad nakatakas ang grupo. Ngunit lalong lumubha ang nararamdaman ni D'Angelo. Sa pagkabigo, ibinigay niya ang natitirang itlog sa kanyang mga kaibigan at hiniling na ibalik ito. Matapos magpaalam kay Plowhorn, bumalik siya sa kampo habang nagpa siya sina Tom at ang iba pa na gamitin ang itlog bilang pain upang maibalik ang mga dragon sa Fire Realm. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang plano nila. Kumalma ang mga nilalang nang matagpuan nila ang mga batong bulkaniko. Ngunit may panibagong hamon, ang maibalik ang itlog. Nang matanto ng inang dragon kung sino ang kumain ng kanyang mga anak, nagalit ito at lumapit sa ibang mga dragon. Nagdesisyong habulin ni Alexandra si D'Angelo, naniniwalang siya lamang ang makakapag-ayos ng sitwasyon. Bagaman iniisip ni D'Angelo na isa siyang huwad dahil sa kanyang pagkakamali, nagpa siya siyang subukang itama ito. Nagdala siya ng ilang kristal para kainin ng mga fire dragon. Sa paggawa nito, inilabas ng mga hayop ang mga itlog na kanilang nalunok, at naibalik ni D'Angelo ang mga ito sa inang dragon. Matapos makabawi sa kanyang pagkakamali, bumalik ang grupo sa kanilang tahanan at muling nabawi ni D'Angelo ang kanyang tiwala sa sarili bilang isang dragon trainer. Kinabukasan, habang naglalaro ang mga kabataan at ang kanilang mga dragon sa kuweba, napansin ni Thunder ang presensya ng isang hindi kilalang nilalang. Nagsama-sama ang mga dragon upang halughugin ang paligid. Sa paghahanap, nakasalubong ni Feather si Eugene. Pinaghihinalaan na niya ang pag-iral ng mga dragon, at sa wakas, napatunayan niya ang kanyang teorya. Galit na pinaalis siya ni June, ngunit ngayon ay gusto na ring maging dragon trainer ng binata. Nagtipon ng grupo upang pagdesisyonan kung ano ang gagawin sa kanya, sapagkat natatakot silang isumbong ni Eugene sa mga matatanda ang tungkol sa kuweba. Upang maiwasan ito,
nagpasya si Tom na tanggapin siya sa grupo, ngunit kailangang pumili ng dragon si Eugene. Kapag walang dragon na pumili sa kanya, kailangan niyang bumalik sa kampo at hindi na pwedeng magsabi ng kahit ano tungkol sa mga nilalang. Pagkalipas ng ilang minuto sa paglipad sa Crystal Realm, may nakita silang dragon na natutulog, at sinubukang sakyan ito ni Eugene. Ngunit hindi siya nakinig sa payo ng kanyang mga kaibigan at nahulog siya. Matapos ang ilang bigong pagsubok, napagtanto ni Eugene na mahirap pala talaga ang pagiging dragon trainer. Bigla silang nakarinig ng mga sigaw ng tulong, nasa panganib ang mga dragon. Napapaligiran ng mga flamethrower ang mga dragon kaya't nagkaisa ang grupo upang maibalik sila sa Fire Realm. Matapos iligtas ang isa pang batang dragon, napansin ni Alexandra na may bagong pagsalakay ayon sa sensor, kaya agad nilang pinuntahan ito. Pagdating sa lugar, nakita ni Tom ang shortcut na nagdudugtong sa Fire Realm at Crystal Realm, kaya napagpasyahan niyang isara ito upang pigilan ang pagsalakay. Samantala, kailangang tumakas ni June at Eugene mula sa mga flamethrower dragons. Sa kanilang pagtakas, nakita nila ang isang dragon na may 8 paa na nasa panganib din. Nang muntik na itong masunog, ginamit ni Eugene ang kalasag ni June upang protektahan ito, at nakuha niya ang tiwala ng dragon. Pagkatapos nilang paalisan ang kalaban, nagtungo ang magkapatid sa grupo upang tulungan silang itaboy pabalik sa Fire Realm ang mga flamethrower. Sa huli, natulungan ni Eugene at ng kanyang dragon na isara ang lagusan upang hindi na makabalik ang mga mandar-ambong sa Crystal Realm. Dahil napili na siya ng dragon, tinanggap na si Eugene bilang bagong miyembro ng grupo, at ipinagdiwang niya ang kanyang tagumpay kasama ang bago niyang kaibigan. Dito na nagtatapos ang part 1 ng series, salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.